Honda Beat version 1 FI, no? Ang problema nito mga ka-workshop, nahagok yung kanyang motor. Ito. So ang hagok niya, hindi siya sa unang piga. Ang hagok niya kapag umaandar na, no? Yan. Maganda naman sa unang piga, kaya lang pag medyo gumibita na, nagkakaroon na siya ng hagok. Yan. Kaya pag ganyan, una, okay lang. Pero pag medyo tinrotal niyo pa ng konti, pag medyo gumibita na, nagkakaroon na ng hagok. No, parang napuputol na yung takbo niya, pero hindi naman siya namamatay. Pag naganitong nahagok, no, kapag sa unang piga, halimbawa, unang piga yung konti lang, nahagok na siya, ibig sabihin nun, maaaring ang problema lang ay yung kanyang dito, yung kanyang spark plug. Yan, yung spark plug niya dito, checkin nyo. Yan, maaaring yung spark plug lang ang problema or spark plug cap. Pero ang problema nito, pinalitan na raw ito ng bagong spark plug, ganun din yung spark plug cap, okay naman siya. So, ang i-detect natin to, so wala naman ako ditong diagnostic tools. So, yan, inopen ko na siya, nilinis ko yung bawat terminal, chinek ko kung meron siyang wire na putol. Ang kanyang fuel pump, okay naman, gumagana naman ng maayos, magandang binubuga na gasolina. Dito sa kanyang injector, maayos ang buga ng gasolina. So, ang gagawin nyo dyan, yung itong sensor sa baba. Ito, dito sa part nyo, ito yung side stand. So, may sensor yan dito, ito. Ayan, to. So, bubunutin nyo siya. Ayan. So, may pipigayin nyo lang naman to. Tapos, hugutin nyo. So, tatanggalin nyo yan. Tapos, susubukan nyo i-start. I-start nyo pala, hindi susubukan. Paandarin nyo pala siya, mga ka-workshop. So, pag ipinaandar nyo yan, pag open mo ng susi, magkakaroon nyo ng FI indicator, no? Magbiblink yung FI indicator nyo. Kasi nga, tinanggal nyo yung sensor nya doon, no? Pero, papaandarin nyo siya. Aandar naman tong motor nyo kahit tanggal yun, sensor na yun. Kung tinanggal natin sensor doon, aandar naman. So, susubukan nyo siyang i-throttle. So, ayan. Good na. Good siya, nawala yung kanyang hagok. So, ang problema nito ay yung kanyang ECU, no? Yan, meron ng problema sa kanyang ECU. So, walang problema dito sa mga niyang TPS o ICS, walang problema yon. So, ang problema nasa ECU niya. Pag tinanggal nyo yung sensor na yon, tinanggal nyo, at pinaandar nyo yung motor, at tinrottle nyo, pinul throttle nyo, at tumakbo ng maganda, na walang putol-putol o nawala yung hagok, ibig sabihin, ang problema na ay nandito na sa iyong ECU. So, ayan. So, kailangan ng ipa-remap. Nire-remap to eh. So, may inaayos sila dyan sa loob para maayos yon, or papalit ka ng buong ECU. No? Kung gusto mo ng in a long run na maging maayos na yung takbo, hindi na umulit, papalit ka na ng ECU. So, ngayon kung medyo tight budget ka, wala pa, so, pumunta ka sa nagre-remap nito, no? Inaayos nila yan, may inaayos sila sa loob. So, ano nga lang, hindi tayo gumagawa ng ganun. So, wala pa tayong knowledge sa paggalikod nitong ECU na to. So, yun ang palatandaan lang na nasa ECU na ang problema, wala rito, para hindi na kayo gumastos ng malaki. Kasi baka ang gawin eh, linisan lang yung throttle body, palitan yung fuel pump nyo, fuel pump motor, tapos palitan kung ano-ano dito sa yung motor, lumaki lang yung gastos mo, hindi naman mawawala yung hagok ng yung motor. So, yun ang mga palatandaan. Kapag ang motor mo mahagok sa unang throttle, sa unang piga, ibig sabihin yung kuryente lang, no? Spark plug cap. Ngayon, kapag naman tinanggal mo na yon, yung ito, kapag tinanggal mo na to at pinaandar mo, humahagok pa rin siya, ibig sabihin naman yung iyong fuel pump motor ang sira. Kapag namamatay-matay, humahagok, fuel pump motor. Ngayon, kapag naman hindi maganda ang iyong minor, nataas na baba, TPS.
So, ang problema kasi nito, hagok nasa gitna. So, throttle, aandar siya, tapos biglang parang mamamatay, mawawalan ka ng hatak, no? Kung paahon ka, babaksa, atras ka pa baba. So, yun. Kaya ito ang tatanggalin nyo. Tapos, pag tinanggal nyo, pinaandar nyo, ulit-ulit tayo, tinanggal nyo, pinaandar nyo, syempre magbiblig si FI, pero pag pinol throttle nyo, mawawala yung hagok. Ibig sabihin ng mga ka-workshop, ECU. So, yan, ECU ang problema. So, iwas gastos para alam nyo na. Yun lang ang tips ko mga ka-workshop. So, may nagsabi lang sa atin yan kung paano gawin yun na hindi nagagastos ng malaki pa. So, kung gusto nyo naman makatiyak at makasigurado na tama yon, no? Punta ka sa diagnostic, no? May diagnostic tools. Kaya lang, sa may diagnostic tools, kung wala naman kayong FI indicator dito, wala rin mababasang problema, mga ka-workshop. So, yon. So, yon. Content tips lang mga ka-workshop. So, yan. Honda Beat, version 1 to, no? Pero FI siya, hindi siya yung carb. Kasi may Honda Beat na carb. Ito, yung version 1 FI. So, same lang naman silang problema ng version 2, no? Na FI na Honda Beat. So, yun lang mga ka-workshop.